Mga katropa, nakapagpasa na ba kayo ng inventory list nyo sa BIR? Kung hindi pa, panoorin mo to para malaman mo kung ano yung mga gagawin mo, ano yung mga kailangan mong ipasa at isubmit pagpunta mo sa BIR. Sa mga tropa, yung deadline ng submission ng inventory list sa BIR is hanggang January 30. So, ginagawa ko tong video na to ng January 26. At ma-upload ko to. Ay, mali. Release. Ginagawa ko tong video na to ng January 27. So, ma-upload ko to sa January 29 pa mga tropa. Kaya kung pinapanood mo to, may isang araw ka na lang para magawa mo ang pag-submit sa BIR ng inventory list mo at sworn declaration para sa inventory list mo. So, tapusin mo tong video na to para malaman mo. At makapunta ka na kinabukasan. Bukas na bukas din mga tropa. Para mapag-submit ka at hindi ka ma-penalize sa BIR. So, tara na, simulan na natin kung ano-ano ang mga gagawin mo. Pero bago yun mga tropa. Bago tayo magsimula, huwag mo na kalimutang hit yung like button mga tropa. Then share mo tong video na to para hindi lang ikaw ang matuto at meron pa tayong matulungan makapag-submit pa na mga online sellers na mga katulad natin. Okay? And don't forget to hit the subscribe button and notification bell all para updated ka sa mga latest vlogs ko, sa mga tutorials natin, at kung pwede pa ako mag-share pa ng iba pa na mga tungkol sa mga online business natin mga tropa para makatulong din ako sa inyo. Gagawin natin yan. Kaya huwag mo kalimutang hit the notification bell all. So, eto na. Talo na tayo agad sa tutorial natin. So mga katropa, una kong ituturo sa inyo is sino-sino ba ang dapat mag-submit ng inventory list. So tingnan nyo mga katropa, yung 2303 nyo, yung BIR 2303 nyo or yung BIR 2303 Certificate of Registration nyo. Kung meron kayo nakalagay doon sa business type nyo mga katropa na word na retail, or manufacturing industry, basta yung mga word na yon, ikaw ang isa sa kailangan mag-submit ng inventory list sa BIR. Okay? Lahat na may retail. Pangalawa mga tropa na kailangan nyo malaman is kailan ba ang submission nito? Ang submission nito is hanggang January 30 na lang mga tropa. Okay? January 30, 2025. So, meron ka pang ilang araw para mag-submit. Napapanood mo to ng January 29. So, may isang araw ka na lang para mag-submit sa BIR ng inventory list mo. Kaya tapusin mo to para malaman mo kung ano-ano ang mga dapat mong gawin. Okay? Una mong gawin is i-download mo yung forms. Dalawang forms yung kailangan mong i-download para yun yung isa-submit mo sa BIR. So, ilalagay ko na lang sa description sa baba mga tropa yung link kung saan ko na-download yung inventory list or saka yung sworn declaration na tinatawag. Yung una nyo kailangan i-download mga tropa, yung pinaka-Annex A or yung tinatawag na RM number 8-2023 Annex A to C. Pero yung A lang yung atin for retail. Then, yung iba kasi dyan, yung B, B-1, at C, hindi na yun pang atin, hindi yun pang retail. So, yung pasubmit nyo lang doon is yung Annex A. Then, yung second mga tropa, which is yung Word file, is yung sworn declaration na Annex D. Okay? So, ano-ano yung mga kailangan mong bit-bitin mga tropa pagpunta mo sa BIR? So, una-una mo kailangan itong dalawa. So, magdala ka ng tig 3 copies mga tropa. 3 copies kasi 2 copies sa BIR, yung 1 copy is receiving copy mo, which is yung copy mo na mag-stay sa'yo. So 3 copies. Then, dala ka ng brown envelope kung saan mo siya ilalagay. Then, yung brown envelope, susulatan mo na yon ng pangalan mo, contact number, business name mo, and email address. So, yun yung 4 na finilapan ko dun sa BIR ng envelope. Then, DVD-R or USB kung saan nakasave yung inventory list mo. Then, dapat properly label yon mga tropa. Yung labeling ng CD is nakalagay yung TIN number, business name, then inventory list for the tax year 2025. Yun yung nakasulat. Ako naglagay ako ng sticker dun sa USB na pinasa ko kasi wala akong DVD-R. Walang CD-ROM tong desktop ko. So, USB yung sinubmit ko. So, technique lang dun mga tropa dahil isasubmit mo siya sa BIR. Yung pinaka
luma yung pinaka lowest gig or storage na pwede mo isubmit, yun na isubmit mo. Kasi isa lang naman nun. Yung inventory list lang naman yung laman nun. So, pinaka mababa na pwede mo mabili, yun na lang ang dalin mo. Okay? Last, dapat mga katropa, is naka-notarize yung sworn declaration mo with documentary stamp. So, wag niyo kalimutan yun. So, yung akin, walang nag-notarize ako or nagpanotaryo ako doon na mismo sa 13. Bago ka makarating sa BIR 13 Martires Cavite, may madadaanan ka na doon na mga maraming notary public. So, doon. Tapos, sa loob mismo ng BIR na ako bumili ng documentary stamp. So, 30 pesos lang naman yun. So, tatlo, which is 20 pesos. Then, yun na. Sasubmit mo na yun. So, yun na yung requirements. Ngayon mga tropa, tuturo ko sa inyo kung paano natin fill up yung inventory list sa yung sworn declaration. So, ito yung inventory list mga tropa. So, dito muna tayo sa baba. So, itong A, B, B1, and C. So, Annex C, yan, for construction company siya, yan, construction industry. Yung Annex B-1, yan, for real estate, yan, real estate industry siya. Then, yung B is, yan, real estate pa rin. So, B-1. Di ko alam kung ano difference yan mga tropa. Basta yan, pang real estate siya. So, siguro yung mga taga real estate, makakagets niya. Then, yung A, yan, for retail and manufacturing industry. So, ito yung mga online sellers ang kailangan nyo fill upan. Okay, saka yung manufacturing industry. Then, ito dito mga tropa, dito sa portion na to, syempre dyan, lalagay nyo dyan yung company name nyo. Okay, so tayo, kunyari, lagay natin, B Prints Online Shop. Ayan, okay, so yan. Then, as of December 31, 2024, kasi pang 2024 yung isasubmit natin mga tropa. Ito yung year-end inventory ng mga stocks mo, ng mga products mo mga tropa for 2024. Okay, so yan. Tapos, kung makikita nyo dito, product, inventory code, item description, address code, remarks, etc. Basahin nyo na. So, sa product code, mga tropa, or inventory code, yung akin, nilagay ko dyan, NA. Kasi wala naman akong product code sa mga products ko. So, kung anong tawag doon, yun na yun. Wala na akong ibang coding. So, kung meron, yun ilagay nyo dyan. So, item description. So, sa akin kasi, ang products ko is personalized item. So, mostly yung nilagay ko dito is yung mga raw materials ko. Like, bond papers, yung plastic for packaging, mga photo papers, yan. So, sulat nyo lang dyan, mga tropa. Kunyari, yung bond paper ko is hard copy. Hard copy A4 bond paper. Ayan, ito yung brand. So, yan yung pangalan ng item ko. Okay, tapos, address, mga tropa. Since maliit lang yung ang address na column, nilagay ko lang dyan, Imus, Cavite. Ayan, tapos, nilakayan ko lang yan ng konti. Yan lang siya. Pero hindi ko na masyadong So, yan yung address. Kasi, yan yung nasa Imus Cavite naman. So, yan. Yung code mga katropa, dito yon. Ito. Ayan. Ito yung mga coding. CH, PO, then CO. So, yung O, goods owned by the taxpayer. Yung na CH, goods on consignment. Yung P, park goods. Then, yung CO is goods out of consignment. Okay? So, sa atin, dahil nasa atin naman, dahil online seller naman, nilalagay lang natin dyan, O. Yan. Tapos, nilagay ko lang dito, on hand. Yan. Okay? Then, ito mga tropa, inventory valuation method. Ito yan mga tropa, dito. Ito, note 2. So, ito siya. Indicate costing method applied. Standard costing. FIFO. FIFO, first in, first out. Weighted average, specific identification, etc. So, dito, nilagay ko lang dito, FIFO. First in, first out. Kung ano yung una mong binili, yun yung una mong i-out. So, yung unit price niya, mga tropa. Yung bond paper, hindi ko na matanda, hulaan ko na lang. Kunyari ay, parang 210. Kunyari lang. Okay, per rim yan, mga tropa. Yung isang rim na 500 sheets. Yan yung unit price. So, kung ang ilalagay nyo dito is 1, ibig sabihin 1, tapos dito, quantity 1. Tapos, measurement niya mga tropa, rim. Kasi isang rim. Or kunyari, pwede nyo ilagay dito 500. Tapos, lagay nyo pieces. Pero ito mga tropa, i-divide mo to into 500. Kasi, naka-per piece yung item mo. Kasi, mangyayari niyan, dito sa total cost, yan, ita-times mo ngayon dito sa piece
pieces para maging same lang siya dun sa total cost. Ayan siya. Kasi unit price. So, kung piner piece mo yan, ganyan. Pero kung by rim ang gagawin mo, 1 lang yan. 1 to, tapos kung magkano mo binili yung product mo. Hindi yung magkano mo binenta, magkano mo binili. So, ganyan. So, tapos, total weight and volume, 500 pieces ang nakasulat dyan. So, ganyan siya mga tropa. So, since ako, yung products ko is, yun nga, customized. Mostly nung akin, mga literal na, talaga, mga papers and per packaging siya. Glue, yung OPP plastics, yung different sizes ng OPP ko. Yan, nakalagay dyan. Kaya medyo mahaba to yung nag-add ako ng rows dyan mga tropa. Okay, so, basic lang yan. Ganyan lang siya isulat. Then, dito mga tropa, yan. Name and signature nyo, tapos TIN number nyo. Then, ipiprint mo na siya ng 3 copies. 2 copies sa pupunta kay BIR, 1 copy, receiving copy mo. And ito yung isi-save mo sa USB or DVD-R. Okay? Next mga tropa is sworn declaration, which is ito siya. Okay, yung sworn declaration mga tropa. Kung makikita nyo dito, binura ko na lang yung ibang parts. Ito na yung receive ni BIR. Okay? So, kung makikita nyo dito, nilagay ko Municipality of Imus. Pero, dun sa, dahil sa 13 ako, 13 Martires Cavite ako nagpanotaryo, ginto nila, parang strike through nila, pinalitan nilang 13. Okay? Kasi kung nasaan ka, so dapat alamin mo na lang kung saan ka talaga magpapanotaryo para yun ay isusulat mong tama. Tapos, babalik ako dito. Ito ay, tapos name mo, yan. Then, nationality mo, syempre Filipino lang yan. Then, of legal age, as position, ano yung position mo, owner ka, yan. Of, ano yung business name mo, mga katropa, yan. Tapos, with the following address located at, saan address ng business mo. Kasi ito, binura ko mga katropa. So, ayan. Tapos yung buong pangalan ko, Filipino, designated as owner of Bprints Online. Ayan. Tapos, ito yung address. So, binura ko na lang din siya. Yan. For the following. Tapos, wala na to. Pabalik tayo dito. Ayan. Tapos, ito, binura ko na lang to mga tropa. Diba? Containing the summary, list, schedule of inventory. Ayan. Inventory material, supplies, and other goods sa taxable year ending December 31, 2024. So, ang ginawa ko dyan, inventory, tinanggal ko na lang to. Tinanggal ko to. Material, supplies, and other goods. Tapos, itong etc. tinanggal ko. And or other schedules. Tapos, binura ko to as of taxable year ending December 2024. Which is, ayan siya. Yan. Tapos, that contains of the USB flash drive. Pero yung siya, default is, ayan, DVD-R. So, pinalitan ko lang siya ng USB flash drive. Tapos, Bureau of Federal Revenue under Revenue Memorandum Circular Number. Ito, circular number, yan. Kinopya ko lang kung ano yung circular etong inventory natin, which is RM number 8-2023. So, ayan. Signature over printed name nyo, then TIN. Tapos, ito, yung notaryo na yung mag-fill up nyan. Yan. Tapos, mga tropa, dito nyo din ididikit yung, yan. Ang tawag dyan. Documentary stamp, mga tropa. Okay? So, ito na yung notaryo. Binura ko na yung ibang mga details. Sign firma niya. Ayan, binura ko lang din. Then, ito, binura ko lang din yung pinil up nung. Ayan. So, January 24 ako nagpa-receive Friday. Medyo konti pa lang yung tao no, kasi maaga ako dumating. Pero, yung paalis na ako, marami ng tao, mga tropa. So, mas maaga, mas maganda para konti lang yung pila nyo. Okay? So, yun lang mga tropa. Ganyan lang yung gagawin mo para makapag-submit ka ng inventory release mo bago pa mag-deadline para ma-avoid mo yung penalty sa business mo mga tropa. So, sana nakatulong ako. Sana may na-share ako sa inyo. At kung meron man, huwag mo kalimutang hit yung like button mga tropa. And subscribe button and notification bell. Bell all para updated ka sa mga latest vlogs ko. And abangan nyo din mga tropa yung iba ko pa mga Excel tutorial. Hindi lang ako nakapag-edit. Meron akong mga videos pa na hindi pa na-edit. Kaya abang-abang lang kayo mga tropa. And punta kayo sa Shopee mga tropa. Nandun yung shop ko. Bprints Online Shop. Order kayo ng mga notepads, sticky notes, tote bag, pouch. Yan mga tropa. See you there. Bye!